I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. And hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Nako, ito guys, magandang balita ito. Nakikita nyo yung nakikita ko si Pangulong Marcos Jr. Nandyan po sa Digos, Mati, Davao del Sur, Agay. Ayan nako, talaga naman. Hindi na po maawat sa pagbibigay ng tulong. Sabi niya nga, unahin niya po ang Mindanao dahil po dito sa apektado ng El Nino, mga kababayan. May bangka para sa mga magsasakayan, mga beswa. Ayan, nakikita nyo? Napakaswerte itong mga magsasaka talaga. Kasi sapat ang tulong galing po sa pamahalaang Marcos. Ito po ang pinaka the best na administration, so far so good. Except po yung kanyang ama, na si Pangulong Marcos Sr. Yun naman talaga mga kababayan. Sobra-sobra ang napagawa nun, ang legacy nun. Yung ibang legacy niya tulad po ng BNP, nako, nakatingga. Kasi walang malasakit yung sumunod na Pangulo sa kanya. Kung naituloy sana yun, hindi na tayo ganong nahirapan sa pagbayad ng napakamahal ng kuryente. Sayang pera ng taong bayan. Nakikita nyo yan guys. Hawak-hawak ang mga certificate. Nako, saan kayo makakita nyan? Anong nakalagay? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ay nako, talaga naman mga beswa. Ano yan? 62-footer motorized, agay. Yan nga sinasabi natin Shout out po sa mga taga Digos. Ayan saka Mati, Davao del Norte, if I'm not mistake guys. Sa sa Davao regions, of course Davao del Sur. Nako, walang Davao City. Naloka ako. Alam nyo mga kababayan, very controversial ngayon ang Davao City. I-upload ko nga dito yun, yung 37 na empleyado ng munisipyo ni Baste ay positive sa droga. Nakakatawa mga beso. But anyway, nakita nyo yan, may sasakyan pa, hybrid rice seed processing facility. Ay my goodness, saan kayo makakita nyan guys? Bakit nga ba sa mga past admin hindi nila ginagawa ito sa mga magsasaka? Alam nyo mga kababayan, kung mula no 1986 hanggang 2016 ay may sapat na tulong yung mga magsasaka, malamang maiiwasan natin na mag-i-import lagi. Remember guys, number 1 tayo nag-i-import ng bigas sa buong mundo, 'di ba? Samantalang ang gaganda ng mga pataba mga lupa natin na kaya naman natin magtanim ng mga palay. Kaso lang guys, alam nyo, nakikita nyo yan, na malaking truck, DARFO Sea Rice Program. Ay wow, social best Ibig ko sabihin guys, kung sapat ang tulong ng gobyerno sa mga magsasaka, katulad itong ginagawa ni Pangulong Marcos Jr., malayo mag-i-import tayo. Remember guys, panahon ni Pangulong Marcos Sr., tayo po ay nag-i-export ng bigas. Yan. Tulad na yan, katulad ni Kubota. Kung mayroon sapat na tulong galing sa gobyerno sa bawat region na kung saan nagtatanim sila ng palay, mga besa, hindi tayo mahihirapan. Ngayon, ito let me clear sa mga salot sa lipunan na ang problema ng Pilipinas ngayon, itatak nyo po sa kukutin nyo, mga salot, itong mga problema ng mga past administration, si PBBM ang nagmana. Pero yung kanyang pamumuno ngayon, patuloy niya, guys, talagang pinupuno yung pagkukulang ng mga past administration. Tulad niyan, nakikita nyo yan, mga traktor para sa mga magsasaka, hybrid rice seeds processing facility, provincial nursery compound, Poblacion Sur. Di ba? Sabi ko siya, see? Saan ba yan? Banalon? Ano yan? Davao del Sur. Yun ang pinaka the best, Dapat yan ang ginagawa ng mga administrasyon, yung mga bagong administration in the past. Dapat focus sa mga magsasaka. Alam nyo ba ang magsasaka guys, naghihinaing sila sa mura ng mga palay na
binibili sa kanila ng yung mga bagong ani, tapos dry lang. 9 to 10 lang ang per kilo ng dry palay nung panahon ni Duterte. Kaya nahihirapan ang mga magsasaka. Pero nung dumating si Pangulong Marcos Jr., ay nako, 29 to 30 per kilo ang dry palay. Biro nyo yun, ay yung hindi dry 23. Oh, saan kayo makakita niyan? Kaya nga sabi ko nga kung sa salitang ayahay ang mga magsasaka, nga natutuwa. So, malaking tulong po sa kanila yun O, tulad yan hindi lang sa palay guys, sa mais, katulad yan nakita nyo, corn husker sealer. Wow! Ito, mga yata, ito, mga gilingan ng mga mga tawag dito, ng mga mais. Ayan. Alam mo, ang Mindanao, talagang magaganda ang mga resource ng pangangailangan ng bansang Pilipinas. Kaya nga, inaagawan tayo ni ni Bansang Chikwa, dyan sa Western sa Ayungin Shoal. Dahil yan guys, maraming langis dyan. See? Tingnan nyo yan, mga battery. Battery ba yan? Saan kayo makakita yan, mga kababayan? TISDA ito guys, TISDA. Ang mga ahensya ng gobyerno, kasama-kasama ni Pangulong Marcos Jr. Ang akala nyo ba, Office of the President lang ang nagbibigay ng tulong? Hindi po. DOLE, TISDA, DA, nako, DOH, nako po, talaga naman, nakita nyo yan, guys? Mga kiluhan, agoy. Ang galing talaga, biro nyo. See? May sprayer, kompleto Ricardo, mga kababayan. Yan ay pamimigay. Sabi ko sa inyo see? Pangulong Marcos lang, Jr. lang nakakapag-isip niyan, mga bes. Kung wala ang Pangulo, walang ganyan. Siya lang ang tanging bukod na nakakapag-isip niyan. Kung ano po yung naumpisahan ng kanyang amang, si Apo Lakay, mas lalamangan pa ng anak ang kanyang gagawin. Di ba? Kasi maganda ito ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Kasi maraming bumabati ko sa mga Marcoses na talagang kung ano-ano, di ba? Yung mga tawag dito, mga bintang sa kanila. Dito, mapapatunayan ni Pangulong Marcos Jr. na nagkamali kayo sa mga pagbibintang nyo. Di ba? Sino ang may malasakit sa mga mamayang Pilipino? Walang iba kundi ang mga Marcoses lang. Sayang lang nga hindi naging Pangulo si Madam Imelda Marcos. Kung nagkataon, ay ewan ko na lang, bes. Baka gaganda lalo ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Baka tuloy-tuloy pa ang pag-i-export natin ng bigas. See? Yan ang pinaka-the best na Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas, except yung ama niya, guys, lahat yan na nandyan, mga kababayan, ayan, mga balwarte ni Duterte, mga DDS, huwag yung sabihin hindi kayo nakatanggap, sa tulong ni Pangulong Marcos Jr. Ay sus, galing-galing nyo magbati ko sa social media, pero nakikinabang din pa ang mainyong mga ka-DDS dyan sa Digos, Davao del Sur. Biro nyo yun, guys. Yan ba'y nagagawa ni Duterte? Hindi. Nagagawa ba ni Baste yan? Hindi. Patawa kayo talaga, mga DDS. So, yan guys, pakinggan natin ang speech ni Gobernadora at ang Pangulong Marcos Jr. And of course, guys, ang pagdidistribute niya ng kaukulang tulong sa ating mga magsasaka. Ngayong hapon, Mr. President, Sir Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maanyag na kahaponon sa tanan. In one of his last speeches, and before he died on June 10, 3 years ago, Governor Douglas Caga said that he has accepted God's plan for his life, that he did not know what's next for him, and that his life was filled with failures and glories, sadness and joy. Sabi din niya na sa kadaluha may tagumpay. For every tear, a victory. Actually, this is the book
on the life of President Ferdinand Marcos. Governor Dodo said that no one can parallel the life of the former president. Pasensya na po kung nabanggit ko ito, subalit when Mark and I watched you deliver your speech during the Shangri-La Dialogue in Singapore, Mark had goosebumps. Tumayo ang kanyang balahibo and told me, "Mama, it's like I'm watching Ferdinand Marcos speaking at the White House lawn in the front of President Reagan." Mr. President, maraming salamat po. Napakahusay at napakalinaw po ng mensahe nyo para sa buong mundo tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. My salute to you, sir. Yeah, narinig niyo yun, guys? I hope that the legacies of Ferdinand Marcos to his people and Dodo Cagas to the Dabsuranon shall outlive our lifetimes. Your presence here today is an early gift for all Dabsuranon, as we are about to celebrate our 57th founding anniversary on July 1. Wow. Sabi ko sa inyo, guys, eh. Sana po, wag po kayong magsawa sa amin, Mr. President. And Sap Anton, sana wag kang makulitan kang Mark. Naglalambing lamang siya sa kanyang kaibigan. On this note, sir, on behalf of all Dabsuranon, welcome back, Mr. President, to our maanyag na paraiso, Davao del Sur. Sama din po natin lahat po ng mga iba't ibang kalihim ng iba't ibang departamento na kasama po dito sa programang ito na maghahatid ng tulong sa ating, lalo na sa ating mga magsasaka at saka sa ating mangingisda. Dahil po ay naramdaman naramdaman talaga at talaga nabiging biktima ang ating mga magsasaka at saka mangingisda dito nga sa tagtuyot na dala ng El Nino. Kaya po ang aming ginagawa, ang tinatawag namin na whole of government approach, lahat po ng pamahalaan. Hindi lamang isang departamento, kung hindi ipinagkakaisa namin kung sino man sa mga iba't ibang departamento ay kailangan at makakatulong dito sa ating mga programa, sila po ay kasama na tumutulong at kaya po sila nandito upang makita ang naging resulta ng ating programa dito sa inyo. Andito po ang DA, Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel, ang Secretary ng DSWD na bagong dating lamang galing sa Canlaon dahil pinuntahan naman niya yung mga nabiktima ng pagputok ng bulkan. Andiyan po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Lahat po ng aming ginagawa ay hindi namin kayang gawin. Lahat ng aming nais gawin, hindi namin mapaparating sa taong bayan kung hindi po maganda ang tulungan at ang ugnayan ng national government po at saka ng mga local government. Kaya kasama din po natin ang Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalor. Ang na in charge, kumbaga, sa lahat ng mga development program dito sa Mindanao, ang ating Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, ang aking classmate sa 9th Congress tayo, di ba? Nung una ako naging congressman po, ito siya po ang kasama namin, kaya masaya ang aming naging panahon habang kami congressman. Ang Davao del Sur Lone District Representative, ang Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, andito rin po ang Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas,
Province of Davao Occidental Vice Governor Lorna Bautista Bandigan, Digos City Mayor Joseph Cagas, to all elected officials dito. Nandito rin po ang Province of Davao del Sur, ang dating gobernador. Yun na nga, ito yung ating classmate, Governor Mark Cagas. Ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na bisita na nakikilahok at nandito ngayon, nakasama natin kayo po, ang mga beneficiary ng Presidential Assistance Program. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, ating mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ating binibigyang pansin ang naging epekto ng El Nino sa buhay ng ating mga magsasaka, mangingisda, at ang kanilang pamilya dito sa Region 11. Kasama din natin ngayon ang ating mga kababayan mula sa Davao Occidental at iba pang bayan ng Davao del Sur. Batid natin na ang tagtuyot ay hindi lamang nagdudulot ng matinding pinsala sa ating mga sakahan at palaisdaan. Ito rin ay nagiging sagabal sa kabuhayan at pagtupad sa pangarap ng maraming Pilipino. Sa aming tala, umabot na sa mahigit 4,000 katao o lagpas 1,000 pamilya ang naapektuhan ng tagtuyot sa ilang barangay ng Malalag at Santa Cruz dito sa Davao del Sur. Tinatayang halos 50 milyong piso na halaga ng mga pananim nang nawala na sana ay naging kita ng ating mga magsasaka at mangingisda o magiging pagkain ng ating mga kababayan. Kaya sa masisipag natin mga magsasaka at mangingisda, kayo ay nagsisilbi tagapangalaga ng sektor ng agrikultura. Kayo rin ang bumubuhay sa inyong mga pamayanan dahil sa mga pagkaing inyong hinahain sa hapag ng bawat tahanan. Kaya naman, minabuti namin pumarito ngayon upang ipaalam sa inyo na hindi namin kayo pababayaan. Wow. Ang pamahalaan. Sabi ko sa inyo, may pusong mamon talaga. Ang pamahalaan ay nandito at laging handang umalay at magbigay ng tulong, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ang kagawaran ng agrikultura ay kasalukuyan nagsisikap sa pagtustos ng patubig sa mga taniman, sa paggamit ng tinatawag, meron po tayo mga na-develop na bagong teknik ng pagsaka. Isa doon ang alternate wetting and drying technology na napakaganda ang naging resulta sa ibang lugar sa Pilipinas. Nakakaabot, sinasabi nila, yung irrigated areas, pag ginamit itong wet and dry technique, ay umaabot daw sila hanggang 12 tons. Yung pinakamalaki, 14 tons per hectare ang kanilang inaani. Kaya dadalhin po natin, tuturuan po natin ang ating magsasaka. Kasabay niyan ang patubig para maging malaki ang ani natin, mas maganda ang magiging kabuhayan ng ating magsasaka. Ngayon, magbibigay din ang DA ng hybrid rice seed processing facility na kinabibilangan ng warehouse at 4 na unit na recirculating dryer. 1 unit ng combine harvester, 2 unit ng farm tractor na may implement, 2 unit ng truck, at 1 unit ng seed cleaner sa ilalim ng DA Rice Program. Wow. Sa ilalim naman ng corn program, magbibigay din kami ng 3 unit ng mechanical corn husker sheller. Ito lahat po itong mga makinaryang ito ay binibigay po natin sa ating mga magsasaka upang hindi na para yung inyong inaani ay kaya ninyo i-process mula sa inyo ay hindi na dadaan kung saan processing. Ito'y diretso na sa merkado. Kaya wala nang middleman. Kaya lahat ng kita doon sa produktong yun ay pupunta sa nagsaka para doon sa produktong yun. Yun, no? Galing talaga mag-isip ni Pangulo, Ikinalulugod ko ring ibalita na ang Philippine Coconut Authority ay mamamahagi ng mga coconut seedling at pataba sa lupa
na nagkakahalagang higit sa 3 milyong piso sa ilalim ng tinatawag na Coconut Hybridization Project. Para naman sa ating mga magsasakang tuluyan na nasira ang mga pananim, hindi po namin kayo nakakalimutan. Bilang bahagi ng ating programa sa pagtulong, ang TESDA naman ay namamahagi ng mga toolkit para sa pag-aalaga ng organic hogs and small ruminants sa ilalim ng Special Training for Employment Program. Maglalaan din sila ng allowance na nagkakahalagang higit 2,000 piso bawat isa sa 25 trainee ng organic agricultural production. Galing. Hindi po nagtatapos dito ang ating tulong. Alam po namin na hindi madaling bumangon mula sa epekto ng tagtuyot kung walang puhunan. Kaya po, may inihanda rin kami maliit na tulong para sa ating mga magsasaka, mangingisda, at ilang piling pamilya na tinamaan talaga ng epekto ng El Nino. Halos 60 milyong piso ang nakalaan sa pamamahagi ng tulong ng mga magsasaka, mangingisda, at inyong pamilya dito sa Davao Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk, and Families. Ito po ay galing po sa Office of the President. Thank you, Mr. President. Dahil po, bukod sa programa ng DA, bukod sa programa ng TESDA, ng DTI, at ng DSWD, ay sabi namin, talagang kahit na lahat ng programa ay nabubuo at magandang takbo, hanapan pa natin ng kaunti pang tulong. Paano pa natin dagdagan ang ating tulong. Kaya ang ginawa ko po ay tinignan ko. Sabi ko, Office of the President, meron naman tayong konting budget dyan na pwedeng gamitin. Kaya yan na muna ang gagamitin namin para madagdagan naman ang dalang tulong namin para sa mga mangingisda at sa mga magsasaka. Kasabay pa rito, ang DSWD ay magbibigay ng 10,000 bawat isa sa 10,000 piling benepisyaryo sa probinsya. Ganyan dapat ang Pangulo. Ang DOLE naman ay magkakaloob ng higit 2 milyong piso na halaga na tulong sa halos 300 benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program. At karagdagang halos 3 milyong piso sa lagpas 600 benepisyaryo ng TUPAD program. Wow. Samantala, ang DTI ay magbibigay ng gabay at puhunan upang magkaroon kayo ng pagkakakitaan habang hinihintay ninyo ang susunod na panahon ng pagtatanim. Kasama po rin natin ang tanggapan ng ating House Speaker Martin Romualdez, upang magkaloob ng 5 kilong bigas sa bawat na dumalo. Buo. Malaking bagay na yun, guys, ha? At sa lahat po na ito, ay buo ang aking pag-asa na sama-sama natin pagkilos ay malalampasan po natin ang kahit anong pagsubok. Tama. Alam ko po na ang prioridad ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur ang patatagin ang mga sektor ng infrastruktura, kalusugan, kabuhayan, turismo at agrikultura. Nananalig ako na masasakatuparan natin ang mga ito sapagkat nariyan ang mga ahensyang kabalikat natin sa muling pag-ahon. Sa katunayan po, pangungunan ng DPWH, kasalukuyan natin tinatapos ang ilang proyekto tulad ng Matanao, Kiblawan, Padada Road at ang junction Mati-Aurora Bypass Road. Wow. Ang sabi niyo, walang project si Pangulong Marcos. Ang DOTR naman po ay kasama din sa pagbabalangkas ng mga pasilidad tulad ng Tubalan at Poblacion Ports sa Malita, Balot Isa Island Port at Mabila Port sa Sarangani at Balangunan Port sa Jose Abad Santos. Alam niyo po kung bakit napakahalaga itong mga puertong ito. Dahil kuminsan nauubos ang kita ng ating mga magsasaka sa kakabayad ng transport cost. Dahil mahal ang transport cost. At kung saan-saan pa isasakay sa truck, tapos isasakay sa barko, bago isasakay uli sa truck, bago makarating sa merkado. Bago pa nakarating sa merkado, nauubos na yung kinita ng ating mga magsasaka. Kaya dinalagyan, sabi natin, ay tulungan natin
lagyan natin ng mga puerto. Actually, tawag dito mga halos ang agricultural port talaga ito mga ito para sa agricultural product. Siyempre, gagamitin din ito pang ferry para sa mga pagbiyahe ng ating mga kababayan. Ngunit ang talagang sadya ng mga puertong yan ay para mula dito, mula sa probinsya ninyo. At pagka na-process na ninyo ang inyong inani, ay isasakay nyo kagad sa barko. Yung barko, diretso na yun kung saan pupunta. Hindi na kung saan padadalhin, hindi na isasakay sa truck. Kung sa Maynila dadalhin, tuloy-tuloy sa Maynila. Sa bababa kagad sa Maynila, yun lang ay ang babayaran ng ating mga magsasaka. At yung processing po, wala na pong middleman. Kayo po, ang mga magsasaka po, lahat po ng kikitain sa bawat hakbang, habang umabot sa merkado, ay imbis na pumunta sa middleman, ay mapupunta na sa ating mga magsasaka. Yan ang the best. Dagdag po natin. See guys, ganyan Dagdag po rin natin ang Mindanao, napakalaking proyekto ng Mindanao Railway Project Phase 1. Wow. Na magsisimula dito sa Digos, papuntang Davao hanggang Tagum. Nakasalukuyan nating hinahanapan ng karagdagang pondo. Layunin itong mapabilis, hindi lamang ang daloy ng transportasyon, kundi pati na ang pag-usad ng kaunlaran sa inyong lugar. Wow. Asahan po ninyo, tututukan po natin upang makapagbigay ng bagong pag-asa sa inyo at sa mga susunod pang henerasyon. Mahalaga ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa mas mabilis at epektibong tugon sa El Nino at upang mapaghandaan ang nakakaambang panahon ng La Nina. Sa ating sama-sama na pagkilos, nakakatiyak ako na makakamit natin ang isang masaganang bukas at ang bagong Pilipinas na matagal na nating pinapangarap. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers and fisher folk mula sa lalawigan ng Davao del Sur. So anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again sa aking next upload video. Ayan, abangan nyo po sa Pangulong Marcos Jr. sa mga region dyan sa Mindanao. Of course, Luzon, Visayas, Mindanao yan mga best. God bless Philippines!